You have to remember that the potter's wheel was a huge labor-saving device. And you can make a pot in a pretty short time, but still go through all the steps. Increase the size of the hole. Put a right angle in the corner and bring that top back inside the base. Water all the way around, and I'm going to start pulling. Always try to have my hands touching. It makes them a lot steadier when I'm working on the clay. Okay. Water all the way around again. Then squeeze that clay up. Compress the rim. Clean up the bottom. And here we go. Very firm pressure on the base. And about halfway up, the pressure is much, much lighter. Come up to the top, pause, and compress your rim. Now I'm going to use a chamois to smooth the rim. Make sure no water's left in the bottom of the pot. Run my wire. And now the pot has to set to the point that it becomes. Buksan ho natin ang ating Bible sa Romans 9:20 and 21. Ang pamagat po ng ating topic ngayon ay transformable. Ano ho? Yan ho'y sa dahilan ng ating tema sa buong ito ay transformer. Na tayo bilang mga anak niya ay dapat nababago at nagiging agent, nagiging daluyan tayo ng pagbabago ng ating Panginoon. At sa mundong ito, tandaan natin, ito ho yung panahon na parang hindi na nag-e-exist. Yun ho mga transformer. Yun hong nagbabago at nagiging agent ng pagbabago. Pero hindi tayo naniniwala doon, sapagkat ang Lord patuloy tayong binabago. Sa Romans 9:20 and 21, sabi ho dito, "But who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use?" Panginoon, pagpalain mo po ang mensaheng ito at hayaan mo na kami na matagal na dito sa church na ito ay makita kung ano ang gusto mong ibigay sa amin at yung pong mga lingkod mo na ngayon lamang po nakadalo dito po sa church na ito. Hayaan mong makita ho nila ang mensahe na nais mo para po sa kanila. Na meron kang plano sa kanilang buhay, meron kang nais na gawin sa kanilang buhay, Panginoon. At tsak, yung gusto mong gawin sa buhay nila ay isang napakagandang bagay. Pagpalain mo po ang mensahe ngayon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan mo natin ng malakas ang Lord. Amen. Thank you, Lord. Sa isang company convention o seminar ho, yun hong setting ay nandyan sila, nakikinig, may table, at maraming, siyempre, nakaupo doon sa around the table. Habang nagsasalita yung CEO, yung presidente, habang nagsasalita siya, alam niyo bang isa sa empleyadong nandoon, pinintasan yung presidente. At ang sabi doon sa presidente, nonsense naman yung sinasabi niya. Wala namang meaning yung sinasabi niya. Alam niyo bang narinig nung katabi niya, yung sinasabi ng empleyado? Babae yung katabi niya, si Mrs. Cruz. Sabi ni Mrs. Cruz, "Do you know who I am?" Sabi ho nung empleyado, "No, I am the wife of the president." Na pinipintasan mo. Alam niyo, sabi ho nung empleyado, "Kilala mo ba kung sino ako?"
Sabi ho nung asawa nung pong CEO nung presidente, hindi! Sabay alis nung empleyado kasi hindi siya kilala. Alam niyo ho bang pag tinanong mo sa Lord, Lord, kilala mo ba ako? Do you know who I am? Tsak hindi ka aalis kasi huli ka. Sasagutin at sasagutin ka ng Lord, kilalang kilala kita. At dahil nga kilala tayo ng Panginoon, alam niyo bang dahil kilala ka niya, even yung kalihim-lihiman, kaliit-liitang detalye sa buhay mo, alam niya. Alam niya yung kahinaan mo, alam niya yung kasalanan mo, and even alam niya yung potential mo. Alam niya yung bagay na pwede mong gawin na maganda. Kaya nga itong Diyos na ito, itong Lord na ito, na sa yung ating magpapalayok, sa yung ating Father, alam niyo ho bang ang isa sa nais gawin sa buhay natin ay palabasin ang iyong potensyal. Gusto niyang palabasin ang tagumpay doon sa buhay mo. At gusto niyang hubugin ka upang bukas ikay ay mapakinabangan, maging blessing ka sa iba at pagpalain ang iyong buhay. Kaya nga tandaan natin, isa sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin ay yung ikaw ay hinuhubog. Kaya ang tanong, tayo ho ba'y nagpapahubog? Transformable ka ba? Ikaw ba'y tulad ng isang putik na ikaw ay kayang-kayang iporma ng ating Diyos na buhay? Do you think sa kalagayan mo sa iyong Christian life, sa kalagayan mo ngayon na ikaw ay nilikha ng Diyos, may purpose ang Lord sa iyo, ikaw ay nagpapahubog sa ating Diyos na buhay? Tandaan ho natin, everything exists for the glory of God. Lahat po ng nag-i-exist sa buhay na ito, alam niyo ho bang iyan ay nilikha for the glory of God? Ang ultimate purpose of God sa lahat ng creation ay i-display ang kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ganun ka-interesado ang Diyos sa iyo, kasama ka dun eh. Nilikha ka niya upang ang kaluwalhatian ng Diyos ay mapunta sa buhay mo. I-display mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Doon sa Isaiah 43:7, sabi niya doon, I created Israel for my glory. At ikaw ang spiritual Israel. Kung ikay tumanggap kay Kristo, nagbigay ng buhay kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, yung kaluwalhatian ng Diyos ay nandoon sa iyo. Kasi nilikha ka, niligtas ka ng Diyos para sa ganyang uri ng layunin. Yung kaluwalhatian ng Diyos ay mapunta doon sa buhay mo. Kaya nga ang sabi ng Ephesians 1:12, na dati tayo, rebellious tayo eh. Dati wala tayo sa Diyos. Ngayon bumalik tayo sa Diyos, nagbigay tayo ng buhay sa Lord, binabago niya tayo. At alam niyo ba ang purpose nun? Ang sabi ng Ephesians 1:12 ay to live for the praise of His glory. Kaya nga, andaan mo, nilikha ka para magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi ka lang nilikha para mag-survive sa mundong ito. No. Nilikha ka para magbigay ng glory. Kaya ganun na lang ka-interesado ang Diyos sa iyo. God is concerned with you. Gusto niyang hubugin ka ayon doon sa kanyang nais. Alam niyo bang when the Scriptures wants to teach us, halimbawa, gusto niyang turuan tayo about guidance and care na ibinibigay niya sa kanyang mga tao, ang ginagamit niya na halimbawa ay yung shepherd, yung pastol. Na yung pastol, ginagabayan ka, inaalagaan ka. Ngayon, when the Scripture want to teach of God's complete authority, yung autoridad ng Diyos sa atin, at hindi lang autoridad ng Diyos sa atin, kung ano yung gusto niya sa buhay natin, at yung the best na gusto niya sa buhay natin, alam niyo po ba ginagamit niyang halimbawa ay pattern. At tayo ay bilang mga putik na kanyang hinuhubog. Na yung Father ang may karapatan at may kaalaman kung anong hubog ang nais niya dito sa putik na ito, dito sa kanyang hinuhubog. Kaya nga, dapat tayong lahat ay transformable. Ngayon, papaano tayo magiging transformable? Una, dito sa binasa natin, sabi diyan, but who are you, a human being, to talk back to God? Shall what is formed say to the one who formed it, why did you make me like this? Itong verse 20, ang ibig sabihin lang nito ay submit to Father's design.
Merong disenyong gusto yung magpapalayok na ito doon sa kanyang palayok. Ngayon, ang kailangan lang, tayo po ay mag-submit. Hindi ho yung mag-question, bakit mo ko ginagawang ganito? Ano yung ginagawa mo sa akin? No. Ang gusto ng Father ay mag-submit ka. Alam niyo bang ang chapter 9 ng Romans, tumatalakay yan sa kataasan ng Diyos, sa sovereignty of God, na alam niya ang lahat ng bagay. At may kapangyarihan siya sa lahat ng bagay, may kapangyarihan siya na gawin ang lahat ng kanyang maibigan at ang kanyang kalooban, lalong-lalo na sa buhay ho natin. Kaya nga dito sa verse 20, ang tinatalakay, na ikaw na bilang putik at siya'y bilang magpapalayok, magpahubog ka lang. Yun lang ang gagawin mo, mag-submit. Doon sa disenyo na gusto ng Diyos doon sa iyong buhay. Wala tayong karapatan na magtanong, Lord, bakit mo ako hinuhubog ng ganito? Ayaw ko ng hubog na ganito. Tingnan niyo itong picture ng mga palayok. Ayan, iba't ibang uri ng palayok. Iba't ibang uri ng ganda. So, iba't iba ang uri ng palayok. At yan ay depende doon sa gusto ng magpapalayok na gawin kung ano yung uring gusto niya. Pero siyempre, sa natural naman talaga, wala namang will yung pong palayok sa natural, sa literal. Pero alam niyo bang sa isang banda, yun din ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Para kang literal na palayok. Kung ano lang yung gusto ng Diyos sa iyo, hayaan mo lang kung ano yung gusto ng Diyos sa iyo. Kasi tandaan mo, ang Diyos may purpose sa kanyang creation. Alam niyo bang sa lahat ng nakikita natin sa daigdig na ito, may purpose siya. Lahat ng kanyang nilikha, may purpose siya. Yang ibon, yang puno, lahat ng nakikita natin sa daigdig na ito, may purpose siya. At kasama tayo diyon. Kaya nga dapat, kung may purpose ang Lord, sa lahat ng mga bagay na nandito sa daigdig na ito, dapat sumama tayo ron. Kung may purpose ang Lord sa iyo, magpasakop ka doon sa purpose niya, magpasakop ka doon sa design ng God na nando sa buhay mo. At sabi nga sa inyo, isa sa purpose ng Lord is to give glory. Ibigay mo yung glory doon sa Lord. Dahil doon sa buhay mo, dahil doon sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Alam niyo yung mga nilikha sa daigdig na ito, makikita natin, nagbibigay ng kaluwalhatian yan sa Diyos. Tumingin ka sa nature. Kung mag-iisip ka lang ng mag-iisip, makita mo yung lahat ng mga bagay sa daigdig na ito, nagbibigay ng glory sa Lord. Tayo kaya? Pag tiningnan kaya tayo ng isang tao, nung hindi pa nakakakilala kay Kristo, hindi pa nagbibigay ng buhay kay Jesus, pag nakita ka kaya, pupurihin ng Lord. Sapagkat nakikita yung glory na nandun sa buhay mo. Kung ang lahat ng iyan na nilikha ng Diyos nagbibigay ng glory, dapat sumama tayo ron. Isa ka din dapat sa nagbibigay ng kaluwalhatian sa Lord sa pamamagitan ng pagsasubmit sa Kanya. Doon sa hubog na gusto niya, doon sa buhay mo. Tandaan mo, alam mo bakit malungkot ka? Bakit wala kang fulfillment in life? Kasi hindi mo sinusunod yung God-given design. Hindi ka nagpapasakop doon sa God-given design doon sa buhay mo. Meron nang nasa isipan ng Diyos na disenyo sa iyo. At alam niyo kung bakit hindi tayo masaya? Kasi hindi tayo papunta doon sa gusto ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, tingnan natin, ito bang kinalalagyan ko? Ito bang ginagawa ko? Ito ba yung gusto ng Diyos sa buhay ko? At ang palatandaan na yung kinalalagyan mo, ginagawa mo, ay hindi gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi ka masaya. Kasi kung ang presence ng Lord ay nasa buhay mo, ang sabi ng Bible, ang dala ng presence ng Lord ay joy. Kung umaayon si Jesus sa buhay mo, sa ginagawa mo, sa kalalagayan mo, sinasabi ko sa inyo, there is joy. Masaya ka. Mga kapatid, apart from God-given design sa iyong buhay, walang fulfillment. Walang kasiyahan. At sinasabi ko sa iyo, yung God-given design ng Diyos sa buhay mo, yan lang ay magkakaroon ng katuparan pagka nandun ka sa agent of transformation. Alam niyo bang may ginagamit ang Lord para i-transform tayo, hubugin tayo? Siyempre, hindi naman nakikita natin ng Diyos yung kamay ng Diyos at nandun sa iyo. Spiritual na kamay ng Diyos na ginaganong-ganong ka. Di ba? No.
Ang Diyos gumagamit ng mga espiritual na ahente ng pagbabago doon sa buhay mo. Kaya nga may nagsabi ng ganito yung purpose natin sa buhay o yung disenyo ng Lord na gustong ibigay sa inyo cannot be fulfilled in isolation. Hindi daw ito matutupad doon sa isolation. Talagang kailangan mo. Siyempre ang mga kapatiran, kaya nga may cell group kayo. Kasi kailangan nyo sila. Kasi ginagamit sila ng Lord sa iyo upang baguhin ang buhay mo, upang pumunta ka doon sa nais ng Diyos doon sa buhay mo. Nothing exists for itself. Everything is related to something else. Hindi ka pwedeng mabuhay na nag-iisa lang. Hindi ka pwedeng mahubog ng Diyos na nag-iisa lang. May gagamitin at may gagamitin ng Diyos sa iyo. Ang church, ang mga leaders natin, instrumento yan ng pagbabago mo. Kaya nga, dapat nandoon yung pagpapasakop natin sa mga namumuno sa atin, sa cell group leader natin. Bakit? Kasi sa pamamagitan niya, ginagamit siya ng Diyos para ako ay hubugin. Kaya magpapasakop ako. Pastor, nagpapasakop naman ako sa Diyos Pero doon sa leader ko, hindi. No! Hindi pwedeng mangyari yun. Pag hindi ka nagpasakop sa leader mo, yun ay katumbas na hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Kasi ginagamit ng Diyos ang mga leader mo para hubugin ka. Sila yung mga kamay ng Diyos para hubugin ka. At meron din ang Word of God. Dapat laging nagde-devotion, nagbabasa ng banal na kasulatan, nag-aaral. Can you say amen? Sino nagde-devotion dito? Yung 3 amen lang na malakas. 1, 2, 3. Parang parang nagwawala lang kayo Okay, isa pa nga. Lahat tayo, lahat ng nagde-devotion. Ngayon, kung hindi ka nagde-devotion, huwag kang mag-amen. Noloko mo sarili mo. Okay? 3, 1! Talagang ayaw umamin ng iba. Okay. Yan ang mga agent of transformation. At alam niyo ba, meron 2 bagay lang ako ibibigay sa inyo na disenyo ng Diyos sa atin. Siyempre, may mga partikular na siyempre, ikaw na nakakaalam nun. Nire-reveal ng Lord, anak, ito yung disenyo ko sa iyo Gusto ko sa iyo ganito. At sa pagbabasa mo ng Bible, pagpe-pray mo, inire-reveal ng Diyos sa iyo. Pero meron 2 general na disenyo ng Diyos sa iyo. Ito yung una sa 1 Peter 1:15-16. Ano sabi diyan? But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Alam niyo ba ang isa sa disenyo ng Diyos, general design ng Lord sa buhay natin? Holiness. Dinisenyo ka ng Diyos na maging holy. Hindi ka dinisenyo ng Diyos na maging laging nahuhuli. Huling gumawa ng kasalanan, huling gumawa ng ganito. No! Ang gusto ng Diyos, holy ka, banal. At dapat papunta tayo doon. Dapat nagpapasakop tayo kay Lord, sa God-given design niya, at ang disenyo niya, ikaw ay maging banal. At dapat papunta ka doon sa kabanalan. Papunta ka doon sa kalinisan, hindi doon sa karumihan. Kaya tingnan mo sarili mo, tingnan natin sarili natin, saan ba tayo papunta? Unti-unti bang tayo nililinis ng Lord? Papunta ba tayo doon sa kabanalan talagang gusto ng Lord sa buhay natin? Sabihin natin, hindi nga tayo perfect. Hindi tayo perfecto. Pero ang gusto lang ng Panginoon, papunta ka doon sa pagiging perfecto. Dapat papunta ka doon sa kabanalan na gusto niya. Hindi ka pa daos-dos, hindi ka pa pabaliktad kung hindi ikaw ay yung talagang gusto ng Diyos sa buhay mo. Holiness. Ngayon, may 3 bagay na gusto kong tingnan natin para mag-gauge natin yung holiness natin. Masukat natin yung holiness natin. Yung ating una, yung private thought natin. Pribadong kaisipan. Ano ba ang umaandar sa utak mo pag nakakakita ka ng sexy? Ayan, halimbawa, nakakakita ka ng sexy. Anong umaandar sa utak mo? Pagka nakakakita ka ng medyo, halimbawa, maraming billboard dyan, makita natin mga billboard natin, hubad na Ano ang tumatakbo sa isipan mo? Ano yung nando sa iyong private thought? Noon nung ako'y binata pa, ito na, ikwento ko na sa inyo.
minsan, papunta ako ng Bible study. Kasi alam nyo, dito sa mundong ito, hindi talaga natin maiwasan na nandyan talaga yung mga, kumbaga sa agent na ikay matutukso. Yung mga ginagamit ng mundong ito ni Satan para ikay tuksuhin at para bigyan ng karumihan ng iyong mga kaisipan. Minsan, pumunta ako sa Bible study nung ako'y binata pa. Siyempre, wala pa akong motor noon, sumakay ako ng jeep. Pagsakay ko ng jeep, gano'n ako. Upo ako. Alam niyo bang pag gano'n ng mata ko, sa harapan ko, nakatapat, isang babae na sobrang iksi ang suot, nagtitipid ng tela. Sobrang iksi talaga. At pagka talagang tinitigan mo ng gusto, meron kang makikita. Kasi labas na talaga kaluluwa. Kaya alam niyo, nasubok yung private thought ko. Kasi hindi naman ako masyadong tumingin. Tandaan ninyo, natapat ako. Hindi ako tumapat. Natapat. Tingnan niyo yung private thought niyo, nasusubok na. Natapat. At talagang nasubok ang aking private thought. Hindi nga ako tumitingin, pero nasubok talaga kung ano yung aking iisipin. Buti na lang may bumaba. Buti na lang bumaba siya. Kung hindi siya bumaba, natukso siya. Bumaba ako. Bumaba ako nung time na yun. Kasi talagang, siyempre, pagka hindi ka bababa, baka madala ka. Di ba? Ngayon, pagka ikaw may ganyang mga bagay, ano ang tumatakbo sa isipan mo? Kumusta na yung iyong private thought? May lumapit sa'yo. Nag-comment. Di ba? Against something. O ba, ikaw ang kinument. Di ba? Ano tumatakbo sa isipan mo? Magagalit ka ba sa kanya? Palalakihin mo yon? O tatanggapin mo yun sapagkat baka naman tama, gano'n. Merong isang nagsabi sa iyo na, itong ganito, itong ganyan. Ano yan sinasabihan kanya ng ganito. Anong tatakbo sa isipan mo? Yung bang kabanalan na gusto mong maayos ang lahat? O palalakihin mo yung mga bagay na gano'n? Ano ang tumatakbo sa iyong private thought? Pangalawa, your secret life. Yung secret life, ano yan? Gauge yan ng iyong holiness. Pag walang nakakakilala sa'yo, sa isang lugar, wala yung mga kapamilya mo, kamananampalataya mo, ano ang ginagawa mo? Pag walang nakakakita sa'yo, ikaw lang, anong ginagawa mo? May computer dyan. Anong site ang binibisita mo? Sa iyong private life, nasusubok kung ano na ang antas ng iyong kabanalan. Pangatlo, the way you speak. Tandaan niyo kung ano yung laman ng iyong puso, yun ang lumalabas sa bibig. Dati ba, palamura ka? Kaya ka palamura sapagkat yun ang laman ng puso mo. Pero ngayon, hindi ka na palamura. Bakit? Kasi binabago ng Lord yung puso mo. At dahil okay na yung laman ng puso mo, hindi na lumalabas doon sa bibig mo. Kaya yung mga taong palamura, mula sa puso yun. Ang daming laman doon sa puso na pangit, kaya siya nagmumura. Natalsikan ng putik, naipit, napaso, basta't nabigla, lumalabas sa bibig. Kasi yun ang laman ng puso niya. Alam niyo, merong iba nga, nakatutuwa. Pag ubo pa lang, parang Kristiyano na, di ba? Ano ba, uubo? Praise the Lord. May mga gano'n, no? Biglang naipit, nabisto. Ibig sabihin, ano yung lumalabas dito sa bibig mo? Mga kapatid, may sinabi si Jesus sa Bible. Mas mahalaga daw ang lumalabas sa bibig kaysa pumapasok. Ibig ba sabihin, Pastor, hindi ko naiintindihin ang diet ko? No. Ang ibig sabihin lang ng Panginoon doon, kung interesado ka sa pumapasok sa bibig mo, dapat interesado ka din doon sa lumalabas, doon sa bibig mo. Can you say Amen? Pangalawang general na gusto ng Lord sa'yo, Matthew 28. Sabi diyan, therefore go and make disciples of all nations. Hindi lang sa holiness. Ito pa, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Pangalawang bagay, general design na gusto ng Diyos sa iyo. Dapat humahayo ka
at nag-make disciple ka. Nag-aalaga ka. Alam niyo bang itong dalawang katagang ito, sinabi ng Panginoon, sa napakaraming mananampalataya nun, mas marami pa sa atin. Ang sabi ng Apostol Pablo, mga 500, something mga 500, ganun. Sinabi niyang lahat doon. Ibig sabihin, ito ay general design sa buhay mo. Dapat humahayo ka, nag-share ng gospel sa hindi pa nakakakilala kay Kristo, at pagkatapos mong masyera ng gospel yan, inaalagaan natin. General design yan. Hindi natin pwede sabihin, Pastor, hindi para sa akin yan. Siguro, para sa inyo yan. Kasi tinawag kayo yan. No! Kung pag sinabi nating tinawag, tayong lahat tinawag dyan. Walang sino man sa atin na hindi tinawag na humayo, mag-share ng gospel at mag-alaga ng mga kaluluwang na-share natin. Tayo ba ay laan na pumunta doon sa disenyo na gusto ng Diyos sa buhay natin? Kasi alam nyo, nakakalungkot, maraming Kristiyano, ang prayer, Lord, gamitin mo ko. Pero pagka gusto nang gamitin ni Lord, at minsan nakikita niya kailangan ng commitment, ako, mag-share pa na ng gospel, mag-aalaga pa, ayaw na. Doon sa design ng Lord na gusto sa kanyang buhay. Ito nga ang sabi ng Lord, go and make disciple. Dapat may inaakay ka at may inaalagaan ka. Ito yung disenyo ng Lord sa buhay natin. At sinasabi ko sa inyo, yung fulfillment sa buhay mo ay pagka ikaw ay nandun sa God-given design ng Diyos sa buhay mo. Kung bakit hindi ka masaya? It's because itong dalawang ito na general na disenyo ng Lord sa buhay natin hindi natutupad. Transformable ka ba? Dapat nagpapahubog ka kay Lord. At itong dalawang ito dapat, papunta ka dyan. Ginagawa mo dapat yan. Pangalawa, ang sabi ho dito sa verse 21, does not the potter have the right to make out of the same lump of clay some pottery for special purposes and some for common use? Ang pangalawang bagay na gusto kong sabihin sa iyo, submit to potter's will. May kalooban na ang Diyos sa buhay natin. Alam niyo bang we cannot twist or break His will? Hindi ka talaga pwedeng umalis doon sa will ng Lord. Alam niyo ba ang ginagawa niya? Pilit kanyang ibinabalik doon sa will niya. Doon sa gusto niya sa buhay mo. Alam niyo ba ang will ng Lord sa buhay mo? Ay gamitin ka for special purposes. Doon sa special purpose. He wants the best for us. Gusto niya the best sa buhay natin. Tingnan niyo dito. Meron dalawang kagamitan daw eh. For special purposes and some for common use. Doon sa New King James Version, ang sinabi dyan eh, vessel for honor and another for dishonor. Ang tanong, Pastor, gumagamit ba ang Lord for dishonor? Ibig sabihin, ako ba ay ginagamit niya for dishonor? Baka kalooban ng Lord na nandito ako sa kasalanan to. Baka kalooban ng Lord na nandito ako sa kapalpakan to. Baka kalooban ng Lord na ako'y rebelde. No! Hindi kalooban ng Lord yun. Ang kalooban ng Lord, ang will ng Lord sa'yo, ay for honorable use. Hindi yung dishonor. Ilang komentary ang nabasa ko. At ang sabi ng maraming komentaring ito, nagkakaisa sila. Walang ginagawa ang Diyos for dishonorable use o yung hindi maganda. Laging the best ang ginagawa ng Diyos. Ang nangyari sa kanila, sila ang gumawa sa sarili nila na ibig sabihin hindi sila honorable. Na hindi sila kagamit-gamit, hindi sila the best. Sila mismo ang gumawa sa sarili nila. Ginusto nila yung bagay na yon, pinayagan lang ng Diyos. Kaya nang sabihin ho ng verse 21 na gumagawa siya ng mga bagay na ibig sabihin lang niya sa context na nilikha ka ng Diyos. Nilikha ka ng Diyos. Dahil nilikha ka ng Diyos, hindi ka nagpasakop sa Diyos, at dahil hindi ka nagpasakop sa Diyos, sa gusto ng Diyos sa buhay mo, napariwala ka, hindi naging maayos ang buhay mo, ikaw ang gumawa nun. Pero walang magawa ang Diyos, pinayagan ka lang sapagkat ang tigas-tigas ng ulo natin. Pero ang the best talaga, ang gusto ng Diyos, the best para sa iyo.
Alam niyo bang ang potter, napaka-patient niyan. Minsan daw yung vessel o yung palayok, minsan nasisira yan. Nababasag habang ginagawa niya. Pero alam niyo bang hindi niya tinatapon to? Muli niyang pinupulot ito at nire-reshape niya again. Minsan naman yung clay ay nagkakaroon ng defect. Hindi dahil sa hindi skillful, hindi dahil sa hindi magaling yung potter. Sa context ng ating God, hindi dahil sa hindi magaling ang Diyos. Ang defect ay nandun sa clay. Tayo talaga ang may depekto. Pero alam niyo, ang Diyos, bagamat may depekto tayo, God loves us. Hindi niya tayo tinatapon. Minsan nga, no matter how bad yung clay, nandun pa rin yung opportunity na ang Diyos ay muli siyang huhubugin. Napakamatiisi ng Diyos doon sa buhay natin. Alam niyo bang ang Panginoon, hindi kanya ililigtas. Hindi siya mamamatay para sa iyo. Tapos, ang gusto niya para sa iyo ay hindi the best. Ang gusto niya para sa iyo hindi maganda. No. Kaya nga pagka ikaw ay nagpasakop doon sa kamay ng isang potter, gusto niya the best para sa iyo. Yung nasa isipan niya, itatransfer niya doon sa iyo. Tulad ng ginawa niya kay David. Daming kapalpakan ni David. Pero matiisin ng Diyos. Si Peter, si Pablo, pero matiisin ng Diyos. Binago niya si David, binago niya si Pedro, binago niya si Pablo. Sino dito yung gumagamit ng GPS? Can you say amen? Yung gumagamit ng GPS, say amen lang. Ayan, meron iba. Ano ba yung GPS? Di ba pagka yung GPS, yan po ay isinet nyo, habang kayo nagdadrive, sasabihin sa inyo, liko sa kanan. Liko ka naman sa kanan. Sasabihin sa inyo, liko sa kaliwa. Liko sa kaliwa. Malapit ka na doon sa kantong yon. Liko sa kanto, sa kanan. Liko sa kanto. Pagka lumiko ka sa kaliwa, sasabihin ng GPS, ang tigas-tigas ng ulo mo, hindi ka sumusunod. Hindi ganon, hindi ganon. Ibig sabihin, itong GPS, pag hindi ka sumunod, alam mo gagawin ng GPS? Muli siyang magkakalkula ng another na daan para bumalik ka doon sa daan na kailangan mong puntahan. Alam niyo, ang Diyos ganun eh. Minsan, ang tigas ng ulo mo. Pero alam niyo, ang Diyos matiisin. Pagka hindi ka sumusunod sa Kanya, pilit Kanyang ibinabalik doon sa daan na gusto niya para sa iyo. Tandaan niyo, ang Diyos may plano sa iyo, si Satan may plano sa iyo, ang mundo may plano sa iyo. Kung hindi ka pahuhubog sa Diyos, sinasabi ko sa inyo, may ibang huhubog sa iyo. Kung hindi ka magsasubmit sa disenyo ng God, may design si Satan para sa iyo. May design ang mundo para sa iyo. Alam niyo, meron po tayong gagawin ngayon. At ngayon ko lang papayagan to. Ngayon ko lang papayagan. Pwede bang kunin ninyo yung mga cellphone ninyo? Pero hindi kayo tatawag, ha? Kunin niyo yung mga cellphone ninyo. Sige, lahat ng may cellphone, kunin. Iset ninyo doon sa camera. Iset nyo doon sa camera yung pang-selfie. Sige, yung pang-selfie. Okay? Bibigyan ko kayo ng time na mag-selfie sa sarili ninyo. Pero ngayon lang yan, hindi lagi. Ngayon lang yan. Sige, okay. Selfie. Selfie. Yeah, selfie. Okay, yeah, selfie. Oh, yan. Galing. Okay. Ako naman, ako. Kala nyo, kayo lang. Okay, buksan. Selfie. Okay? Okay, tayo lahat. Ha? Tayo lahat. Tayo. Okay, game. 1, 2, 3, go! O yun. Okay, palakpakan nga natin si Lord. Yeah? Ha? Hindi dahil sa selfie, ha? Dahil sa ating katuwaan. Okay. Ngayon lang yan. Mga kapatid, okay lang ang selfie. Binibigyan ka ng kaligayahan ni Lord. Pero merong isang okay, hindi okay. Alam niyo hindi okay? Yung selfishness. Alam niyo ba ang isa sa palatandaan na you don't submit to God? Selfishness. Pagka merong gustong gawin ng Diyos sa iyo at hindi ka komportable, ayaw mo. Gusto ng Lord ang design mo ay ito. Gusto ng Lord, leader ka. Gusto ng Lord ang design mo ganito. May ginagawa kang ganito. At isa sa palatandaan na hindi ka nagpapasakop at nagpapahubog kay Lord, selfishness. Ayaw mo nang hindi ka komportable.
Kasi minsan, yung paghubog ng Lord sa buhay natin, hindi talaga minsan komportable. At sa time na gusto kang hubugin ng Lord, at ayaw mo, minsan, nakikita ng Lord yung selfishness sa buhay natin. Pwede ba tumayo tayong lahat? Tayo tayong lahat. Alam niyo bang ang clay, ang putik, hindi po siya attractive. Pag nakita mo yung putik, hindi attractive yan. Pero when the hands of the potter touch it, unti-unti siyang nagiging attractive. Unti-unti siyang nagiging maganda. Bakit? Kasi yung kaisipan ng potter ay unti-unti niyang tinatransfer doon sa clay na yan. Yung plano ng potter, unti-unti siyang gumagawa doon sa clay na yan at nangyayari yung plano ng potter doon sa clay na yan. Then, there is a real transformation. Pag binabalikan ko po ang buhay ko at sino ako noon, lalo kong naluluwalhati ang Lord. Kasi doon ko nakikita na yung plano niya sa buhay ko ay natutupad. Siguro kung meron ho dito na mga tao na kilala ko mula pagkabata, pupurihin mo si Lord. Kung kilala mo ko mula pagkabata ko, nung high school life ko, alam niyo bakit ko po ginawang example sa sarili ko? Hindi po ako perpekto. Marami pang gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Marami pang hubog, marami pang hipo na gustong gawin ng Diyos dito po sa palayok na ito, dito po sa path na ito. Pero alam niyo, napakalaki na ng ginawa ng Diyos sa buhay ko. And I do believe kayo rin. Napakalaki na ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. At marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin kung patuloy ka na magpapasakop sa kamay ng magpapalayok. Hayaan natin, be willing na mangusap ang Lord sa atin. Ikaw ba'y transformable? Ikaw ba'y nagpapasakop sa kamay ng magpapalayok? At unti-unti kang pumupunta doon sa disenyo ng magpapalayok na yan. Yes, oh God. Oh God, yes. Oh God, yes. Patuloy ho nating saliksikin ang sarili natin, ang buhay natin. Lord, sinasabit namin ang sarili namin sa iyo. Kung ang disenyo mo sa amin, kami mag-iisang leader, Lord, nagpapasakop kami sa iyo. Kung ang disenyo mo sa amin, Panginoon, at inire-reveal mo sa amin, Panginoon, yung mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay namin, Lord, nagpapasakop kami, Lord. Hindi po kami, Panginoon, susuway sa mga paghubog, paghaplos na ginagawa mo sa buhay namin, Lord. Kasi naman, Lord, ang gusto mo sa amin ay the best. Wala kang nais na pangit na mangyari sa buhay namin, Panginoon. Kaya't karapat dapat lamang na yung buhay namin ay ipasakop namin sa iyo at pahubog po kami, Panginoon. Pahubog kami, Panginoon, sa nais ng church na ito, sapagkat dito mo pinadadaan, Panginoon, ang paghubog mo sa buhay namin, Panginoong Hesus. Kung anong mga plano, programa ng church na ito, Panginoon, yun ay kamay mo, Panginoon, upang kami hubugin, Panginoon. Kaya turuan mo kaming magpasakop, Panginoong Hesus. At kung kami man, Lord, alam mo namin na kami po'y nagiging rebelde sa iyong paghubog, Lord. Salamat po sa iyong pagiging matiisin. Hindi mo po kami tinatapon. Muli mo kami dinadampot. Muli mo kaming hinuhubog, Panginoong Hesus. At kung kami nalalayo na doon sa daan na gusto mo na tahakin namin, pilit mo kaming ibinabalik, Panginoon.
doon sa daan na gusto mo sa buhay namin, Lord. Salamat po. We give ourselves to you, Lord. Hubugin mo po kami, Panginoong Yesus. Hubugin mo po kami. Yan po ang aming samot panalangin. Ang lahat po ng nagpapahubog sa Diyos ay magsabi ng malakas na